Ayan, so sagutin natin yung nagtanong mga idol 'no, kung ilan ba talaga yung yung laman ng ating regulator. Ayan, so lalagay na natin yung itim na multi-tester sa ground 'no, kahit sa body ground, kahit sa battery pwede. So mabilis lang din 'to kung paano malalaman kung sira na talaga yung ating regulator o meron na siyang grounded sa loob. Okay, so ulitin natin 'no, ito yung pinaka-ground niya, ayan yung itim na may liner na dilaw, 'to. Tapos ilalagay natin siya dito kasi yun yung pinaka-ground niya, 'di ba? Ayan, ganyan na natin yung camera para makita nyo rin yung pinaka-multi voltmeter. Ngayon mga idol 'no, once na tinester nyo itong dalawa, once na tinester nyo itong dalawa, yan 'no, yung blue na may liner na puti, yung dalawa na yan. Ngayon kung grounded ang motor nyo or sira na yung ating regulator 'no, malalaman mo yan. So dapat yung dalawang input sa output na yan, pag di umaandar ang motor, dapat wala siyang ohms reading. Dapat ano siya, zero. Kasi pag meron, kung tutusin, wala talaga siya dapat laman 'no. Ayan 'no. Tingnan nyo, tinesteran natin yan, ayan. Tester natin yung kaliwa. Ayan. So wala siyang lumalabas na ohms reading, di ba? So dapat ganyan. Ganon din sa kabila, no? Ayan, no? So wala dapat yan. Ngayon, pagka tinester nyo itong puti, itong katabi ng ground natin, dapat pag tinester natin yan, ang pinakalaman lang talaga dapat ito mga idol ay nasa 1,500 lang yung pinaka-stock niya na laman ng regulator. Once na tumaas na ito ng 5,000 or bumaba siya ng 1,000, ibig sabihin may problema na rin yung ating regulator, no? Ayan, no? Tester natin. Ayan, no? So meron siyang 1.3, 'di ba? Yung sinasabi ko sa inyo, yan. So meron siyang 1.2, 1.3. So goods pa yung ating regulator. Ngayon pagka sinalpak naman natin siya dito, matataas po talaga yung ating resistance. Okay, tataas po talaga yan kasi functional na lahat yan eh. Ngayon nilalagay ulit natin sa ground itong ating itim na tester, multi-tester light, yan. Ngayon ilalagay natin sa ground, tester natin yung pinaka-battery niya. Wala, ayaw masuksok. Yan. Yan, so nilagay na natin sa itim na may liner na dilaw sa ground. Ngayon, titester natin tong ating puti. So yung puti na yan mga idol ay kung ano yung laman ng battery mo, yun din dapat ang lalabas dito. Ayan. 13.1. So pagka tinester din natin dun sa pinaka-battery niya na pula, yan. Yan. So yan din dapat yung laman niya. Ngayon kung 13 ang laman dito, pagdating dito sa battery mo ay mababa, ibig sabihin nito may problema, no? So ganoon po yun. Ngayon pagka tinester mo naman tong dalawa na to, yung dalawang blue na may liner na puti, so dapat ang laman talaga ng ating input saka output sa galing stator ay nasa 600 lang talaga, 600 ohms, no? Hindi siya lalagpas sa 800, hindi rin siya tataas, ay hindi siya lalagpas sa 800, hindi din siya bababa sa 300 ohms, no? Dapat nasa 600 talaga siya. Ayan, check natin. Ayan, so ayan, meron siyang 6.7, so pasok na pasok pa siya. So yung isang blue, ganoon din dapat. Ayan, so pasok na pasok pa siya. So ganun ang pag-check ng ating regulator mga idol, no, kung okay pa. Doon siya nagtanong kung magkaiba talaga ang resistance ng nakasalpak o sa hindi. Magkaiba po talaga mga idol, no. So sana may natutunan tayo mga idol, no. Sa mga naka-Rouser 180, 220, 200, 135, NS 150 carburetor type. Okay.